So, ganito yung gagawin natin for today. So, ito ay advanced level agad na image processing. Hindi na ako mag-uumpisa sa madali. So, ang gagawin natin for today is meron tayong dataset ng mga mukha ng tao. So, i-identify natin yung emotion. Kung smiling, angry. Pero huwag kayong mag-expect na magiging accurate yung gagawin natin. Sir, bakit? Ang gagamitin ko lang is 2 epoch lang. Ibig sabihin, 2 passes. Normally, mga 50 passes ito. Sir, ba't hindi mo gagawing 50? Kasi matagal. Sobrang tagal ng i-model kapag images na. Sir, ano yung normally ginagawa sa research na number ng passes sa neural network? Minsan, umaabot ako ng 500. 3 hours nagmo-model, tapos yung result is inaccurate. So, for demonstration purposes lang, huwag kayong mag-expect na magiging accurate yung model. Ipapakita ko yung pipeline lang. Tapos huwag kayong masasyak sa code kasi ang dami. So, sa mga nag-i-image processing dyan, prepare yourself. Prepare yourself. Hindi ako nagbibiro. So, ang gagawin natin application ay Emotion AI. So, meron ditong affectiva.com. So, meron siyang millions of faces dun sa database nila para mag-detect ng emotion. Tayo, kakaunti lang. So, ganito yung project overview natin. So, meron tayong mga grayscale na images. Grayscale. Tapos, i-model natin siya. Since nakikita mo naman yung image, masaya kung ganito yung gagawin nyo, halimbawa may mga muka, malamang malapit dito yung gagawin nyo, So, meron siyang mga facial expression. So, as a human, alam naman natin, masaya siya, So, siguro happiness yung pinipicture niya. Pero paano ko to paiintindi sa machine? Artificial intelligence nga Para matutunan niya na yung picture na i-fit ko sa kanya is masaya. Okay? So, facial prediction yung gagawin natin, pero emotion yung i-classify natin. Classification tayo, So, project overview, ito yung mangyayari. Meron tayong input image. Then, meron tayong facial key points. Sir, ano yung facial key points? Tutulungan natin yung model natin kung saan tumingin agad. Sa machine learning, ikaw mismo yung magde-decide kung ano yung titingnan agad nung model. So, kung titingnan ko yung model, para masabi mo siyang happy, it's either mas madali siyang i-identify kung ang aking facial detection point is yung labi. Kung may nakikita akong ngipin, o kung nakashot lang ba yung lips. In terms naman ng expression, halimbawa, emotion natin, ipapa-identify nga natin kung happy, sad, or kung ano man yung classes natin mamaya. Yung sinasabi kong facial detection model, nakikita, hindi nyo lang nakikita siguro, pero meron siyang mga X. Kung nakikita nyo, may mga X yan, may mga red. Kung kita nyo naman, may mga red. So, ibig sabihin, nung may mga X na may mga red, yun yung ipapaintindi ko sa aking neural network model na dun muna tumingin sa may mga letter X. Kasi sasamahan mo din to ng technique. Sasamahan mo rin kasi ng technique. Hindi mo iaasa lahat sa neural network model, which is mamaya yung gagamitin natin, kung saan siya titingin. Kung face yung tinitingnan mo, yung ganun yung thesis mo, titingin ako sa mata. Titingin ako sa kilay. Titingin ako sa length ng nose. Para kahit magsombrero siya, kahit mag-makeup siya, hindi naman nababago yung yung sukat ng mata. Paano naiintindihan ng machine na yun yung, halimbawa sa iPhone? Pag ilalak mo yung iPhone mo, di ba, sa face din siya. So, tumitingin siya sa measurement, gaano kahaba yung gaano ba kahaba yung pupil to pupil. Usually, triangle siya. Mata, nose, mata, tapos may triangulation. Sinusukat lang niya kung gaano kalayo. Okay? So, ganun yung facial expression na gagawin natin. Then, yung next step natin, kung meron ka ng facial key points detection, so, gagamit tayo ng convolutional neural networks. Deep learning ang tawag. Okay? Tapos, meron tayong residual block
na i-feed dun sa network para malaman ko yung facial points para bang ito yung reference point. So, ito yung data source niya kung gusto niyo siyang malaman. So, ito pwede ko sabihin ang emotion nito ay sad. So, ito, hindi ko alam kung angry siya or happy. As a human, madali eh. Pero as a machine, mahirap para sa kanya. Okay, ito, siguro parang galit. ito, pwede ko sabihin sad or galit din in some way. Pero alam ko na hindi siya happy. Pwede ko siyang sabihin na ganyan. So again, input image, ite-train natin yung facial points ng detection model. Tapos, syempre, lalagyan mo ng mga Excel. Sino naglalagay ng mga X? Human ang naglalagay, annotation. Kaya kung wala kayong dataset sa thesis nyo, kailangan nyo mag-create. Okay? Gaya nung in-explain ko, yung egg, di ba, pabilog. So, ang ginawa nila, nag-annotate sila ng maraming egg. Dodrawingan nila ng rectangle o kaya square, i-annotate niya yan ay small. Ito ay medium. Ito ay large. So, ganun yung ginagawa. So hopefully makakita kayo ng dataset kasi mahirap pag walang dataset, uubos kayo ng oras. Itong mga letter X na yan is provided na yan, may nag-annotate na para sa atin. Galing to sa open dataset, ibig sabihin libre siyang gamitin. Okay? Ang size natin mamaya, which is crucial din, is 96 by 96 pixels. Sir, pwede ba dyan yung high definition na isang image ko ay 3 MB agad? Hindi magwo-work. Kasi masyado siyang malaki. Kung meron kang halimbawa 30 MB na isang picture high definition, tapos kailangan mo 1,000 ganon, good luck sa storage. So anong ginagawa? Nino-normalize natin para lumiit lang yung sizing. Huwag kayong magte-train na ang isang picture mo is 30 MB, 12 MB, sir, 1 MB. Para sa akin, malaki pa rin siya eh. Kung meron kang high definition image, pwede siyang 64 by 64 lang, kung kaya. Minsan paliliitin mo siya, halimbawa 28 by 28. Sir, usually ang pinifeed mo is square? Yes, usually square. Kasi mas maganda mag-train ng model kung symmetrical yung shape. Okay? Sir, kaya bang 128? Kaya naman. Kaya din 256 by 256. Kaya ba sir ng 512? Medyo malaki na. Medyo mabigat na siya. So, gagamitin natin is 96 by 96. Sir, bakit nagiging grayscale? Bakit hindi natin gawing colored? Makaka-apekto ba sa human emotion? At saka kung madedetect ko na halimbawa kulay red yung lips. Pag kulay red ba yung lips niya, naka-shutdown? Masaya ba siya? Diba hindi naman makaka-apekto, So, para lumiit ulit yung size, i-grayscale mo siya. Pero kung crucial sa inyo yung color, pili kayo ng color na mababa lang yung bitrate. Halimbawa, 6-bit lang, 8-bit. Kung hindi makaka-apekto. Halimbawa, green apple versus red apple, yung ripeness. Kailangan ba meron akong complete shade ng apple para ma-detect ko yung ripeness? So, didiskartehan nyo din kung ano yung dataset. Mas maganda yung construction ng dataset, mas maganda yung magiging result ng neural network. Okay, dun sa dataset natin, yung 0 is angry, tapos disgusted, sad, happy, and surprised. Lilima yung class. So, mag-expect kayo mamaya ng dense layer na meron tayong quantity na 5. Kasi 5 classes yung kailangan natin. Di-discuss ko na lang kung ano ibig sabihin ng dense layer. So, yan yung mga sample natin. Sir, okay lang ba maging pixelated? Okay lang naman. Kayang-kaya naman yun ng neural network. Kasi nga, kailangan natin mas maliit yung dataset. Okay? So, yan. Meron akong input image. Dito, sample niya, 48. Meron akong model. So, gagamit tayo mamaya siguro ng ResNet, residual net, o kaya ng dense net. Huwag kayong mag-alala, hindi ko na ito pagagawin sa laboratory. Hanggang sentiment analysis lang tayo. Okay, yung mga take-home lab natin hanggang lang. Pero yung exam natin na written, kasama to.
Okay? So, target class, 5, based dun sa images. Okay? So, ano ba yung definition ng neural network? So, ganito. Yung in terms ng brain kasi natin, meron tayong tinatawag na mga neurons. Pag natututo ka ng isang bagay, nag-i-stick siya dun sa sa neurons. Ang ginawa ng mga mathematician, ginaya lang niya yung structure ng neurons. So, ganun din. So, sabi ko nga, ang motivation kung bakit nag-aaral ng AI, yung mga scientists, is para maintindihan kung paano nagwo-work ang human brain. Ini-emulate natin, paano ko ba natututunan na ito'y red? Paano ko ba nakikilala na ito ay green? Kaso ang human kasi is napaka-complex ng brain. May mga times na most of the time hindi kaya ng computer. Paano mo ipapaintindi sa computer na mahal mo na siya? Napaka-complex ng lab. Kasi napakadami pa rin kasi ng level. Paano mo malalaman na ipapaintindi sa artificial neuron na na siya ay disappointed? So mahirap. So may limitation din naman yung mga artificial neural network. Pero behind us ng isang artificial neural network is minomodel niya yung actual neurons ng brains natin. So ibig sabihin 100 billion napaka-complicated, learns by creating connection among these neurons. So, pag may natututunan ka, so may mga electrical connection na nangyayari dun sa neurons. So, ito yung mathematical model. So, meron tayong iba't ibang layer. So, ito yung input natin, depende sa model natin na gagamitin. Then, meron tayong output. Pwede mong i-adjust yung parameter. Ilang neurons yung gagamitin mo. Mas maraming neurons, mas matututunan mo naman. Pag naman sobrang napadami, natutunan nga niya, pero 6 hours. Hindi kailangan laging mas marami yung neurons na imo-model mo. So, multi-layer. So, hindi lang naman isang structure eh. So, halimbawa, ito yung una kong neuron. So, pwede kang mas marami pa. Paanakin mo pa siya. Para dumami. Then, at saka ka magpe-predict at the end. Maaaring marami ka pang gagamitin. Okay? So, number of neurons, may mga hidden layer. Tapos, meron tayong number ng inputs. Ilan ba yung magiging inputs ko? Sabayan ba agad? 32 ba? 64? So, ang tawag dyan, mga batches. Okay? Dinidiscuss ko na muna. Tapos, dun tayo sa code. So, ANN, ibig sabihin lang yan, Artificial Neural Network. ANN. So, ganito yung magiging itsura niya. By the way, ulitin ko ulit. So, ang ANN is tinatawag nating black box model. Black box. Ulitin ko lang ulit kung ano ibig sabihin ng black box. Hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa loob, pero accurate siya at some point. Okay? Parang human brain, hindi mo alam kung paano mo i-explain paano nagwo-work fully yung brain natin. Pero alam natin siya nagwo-work siya accurately. Okay? Pag ibig sabihin ng black box model, hindi ko nakikita kung bakit pinaboran niya yung certain variable. Although yung mga scientists na invento nila to, hindi nila ma-explain mismo kung paano nila nagawa, paano siya nagwo-work. Okay? Siyempre, may mga error rate pa rin tayo. Tapos, meron pa rin tayong training and testing pa rin. So, nangyayari yan sa classification model kasi magka-classify tayo. So, ganun pa rin. Familiar kayo sa process na to. Pag okay na yung dataset mo, training and testing. Ang kaibahan lang ngayon, images yung pinaprocess natin. Sir, gradient descent. Sir, ano ba yung gradient descent? Since ang neural network nga is napakarami niyang parameter, at some point, kailan siya titigil mag-training? So, nag-introduce sila ng algorithm na gradient descent para ma-optimize yung network weight. Bawat isa kasi na neural nets is mayroong mga specific weight. Halimbawa, 0.4, ito ay 0.5, halimbawa, ito ay 1. So, may mga number siya. So, para hindi siya mag-overshoot, so, nagkakalculate tayo ng gradient descent. Para makuha natin yung minimum. Ibig sabihin,
hindi ko kailangan maraming passes ng neural network kung kaya naman yan ng 20 lang. Kung accurate na yung neural network mo sa number ng passes na 20, bakit ipupush mo siya sa 600? Ano? So, kailangan nating maintindihan yung gradient descent. Okay? Napaka-importante. So, para mag-update lang ng weights, ito yung mga formula lang niya. No? So, may mga cost function. Ayan. So, ang hinahanap ng gradient descent, yung optimum point lang ng training at saka yung number ng parameters. Binibilang din niya yung step size. Ano? So, nagka-calculate siya ng mga weight dun sa loob mismo ng neural network. So, hindi nyo makikita yung gradient descent. Ginagawa yan sa loob. So, ulitin ko lang yung process natin. So, may image, may convolution, then may mga pooling layers. Ano? Ipa-flat natin yung layers, then hahanapin yung neural network kung sad ba siya, kung happy ba siya, and so on and so forth. Okay? So, ganyan yung process natin. So, gagamit tayo, napakaraming type, by the way, ng ng artificial neural network. Depende kung anong structure. So, swerte kayo, hindi na kayo gagawa ng algorithm. Kapag meron kang ResNet, may manual yan kung paano mo lang siya gagamitin. Usually, yan, mga function lang. May laman siya na function kung paano mo siya gagamitin yung ResNet. Pag sinabi mo namang DenseNet, so meron din siyang manual kung paano gagamitin. Pag sinabi mong YOLO, bawa V8, so may manual din siya kung paano mo siya gagamitin. Napakaraming klase ng neural network. May tinatawag na exception, actually X. May tinatawag na, ang tawag dito, unit, gamit naman for segmentation. So, pag nagre-research na kayo sa thesis nyo, malalaman nyo iba't ibang klaseng neural network. Hindi ko madidiscuss lahat. Okay? So, may manual siya, 152 layers without skip connection. Okay? Tapos, yung ResNet, gumagamit siya ng 11 million images at the background. 11,000 categories. So, i-research niyo yung ImageNet. Siya ay collection ng images, halimbawa, flowers, daga, ibon, para ma-model niya dun sa, kasi kailangan mo pa rin ng mga images. So, residual network yung napili natin kung paano siya magka-classify. So, ganito yung structure. Pag gagamitin nyo siya, ito yung makikita nyo sa manual. Meron akong input, meron akong isang convolutional block, then meron akong identity block, then at saka pa lang yung output. In terms ng implementation, sabi ko nga, kukunin nyo na lang sa manual kung ano yung gagamitin. So, una, ang layer, padding, 2D network, batch normalization, rectified, linear unit, max pooling, residual block na dalawa, average pooling, tapos ipa-flatten niya yung image from these images, halimbawa, ganito, ang gagawin niya ay ipa-flatten lang niya yan sa isang vector. Okay? So, ganyan Then, yung dense layer, ilan yung classification na gagawin natin? Dito, ang dense layer niya ay 3. So, by default, 3 classes. Okay? So, sa ating part, 5 yung gagawin kong dense layer. Kasi 5 yung ika-classify ko. Okay? So, ito yung magiging residual block. Ito lang yung manual. Pinapakita lang. Pag magda-download kasi kayo ng ANN, so, pinapakita niya yung specific manual lang. Para makita mo kung paano siya binuo. Kung karapat-dapat pa siya dun sa kailangan mong isolve. Kung nakita mo yung manual na yun, kukulangin. So, maaaring gumamit ka ng ibang... So, ganun din ina-analyze ang image processing. Confusion matrix din. So, same. Same din. Alam niyo na yan. So, same din. Ganyan din. Familiar kayo dyan. Matagal na natin ginagawa. Then, gagamit tayo ng TensorFlow. So, Google po yung gumawa ng TensorFlow. Kung gagamit kayo ng ResNet. Kung gagamit kayo ng YOLO, malamang hindi kayo gagamit nito. Meron ding PyTorch. Napakadaming library niya.
Sabi ko nga, itong image processing na to, kulang ang isang SIM para ma-discuss ko lahat. Ano? Tsaka kailangan natin dito ng specialized na laptop o kaya na computer. Yung laptop nyo maaaring hindi gumana sa mga ganitong sitwasyon. Kaya nga yung code natin mamaya hanggang 2 epoch lang. Yung 2 epoch ang tagal ng i-train. Ano? So gagamit tayo ng specific TensorFlow. So ganito yung gagawin natin sa code. Ito yung sample na ginagamit ko sa mga researches. So ito. So nandyan din yung slide, nilagay ko na. Okay? Yan yung mga diniscuss ko kanina. So unang line, so pag mag-model kayo, kailangan nyo ng malaking repository muna. Ano? So kailangan nyo ng malaking repository. Kasi hindi na to kakayanin ng GitHub. Kung meron kayong GitHub tapos hindi siya paid version, ang pinakamalaking maia-upload mo lang na isang file is around 25 MB. Isang file lang yun, ano. Pero minsan, yung dataset niya is pumapalo ng sa 2,000 images, yung compress na to, ano, pumapalo ng 500 MB. So, imposible mo na siyang ma-upload sa GitHub unless paid version siya. So, ang gagawin natin, kung makikita nyo yung ginawa ko, iminamount natin yung Google Drive kasi nasa Google Drive ko yung dataset. Okay? So, umpisahan nyo muna sa Google Drive. Doon nyo i-upload yung dataset. Okay na, Jeff. Kailangan nilang maraming pictures ng tao. So, pag imo-model mo siya, Jeff, kailangan i-mount mo sa Google Drive. Ito na yung pinakamura. Kaso, ang Google Drive, minsan may limit lang. Ilang MB lang yung free. Ilang GB lang. 16, minsan kulang yun. So, magsasubscribe ka. Sa 30 GB na additional, 50 pesos per month. Mura pa rin. Sa trial period, parang 10 pesos for the first 3 months, then 50 pesos for the next. Ito ay sa 30 additional tong 30 GB ha. Yung 100, di ko alam yung presyo. Ano, at some point, kailangan ko kasi mag-subscribe din. Ito ay sa personal account. Pero yung SLSU account ko, ay meron akong 100 GB. Kasi request ko yan sa MIS. Which is, ginarant naman nila ako. Ano, so may limit ako. Libre to, 100 GB. Sasabihin ko lang dun sa head ng MIS. Okay? Kasi friend ko yung head ng MIS. So dati ito lang, parang 100 lang. So pina-extend ko lang. Kasi madami nga akong ginagawa. Kasi sabi ko, kung di mo tataasan, ikaw na lang mag-research. Okay? So, idadrive lang natin. From Google Colab, i-import ko yung drive. I-mount ko yung drive. Ito na i-mount ko na, pero pag first time mo lang, may magpapop up dyan na screen. Hihingan ka, anong Gmail account yung gagamitin. So, ang ginamit ko ditong account, yung armaaliw.slsu.edu. Then, ilalagay mo yung password nung account mo para ma-mount niya dito. Hindi ko na ipapakita, no? Then, ito yung sinasabi ko, kaya ino-open ko yung Google Drive kasi nandun ako sa My Drive tapos may folder ako na emotions. So, yun yung magiging content ng drive ko. Ito yung My Drive sa mga nag-i-image processing, ano, My Drive. Tapos, meron akong folder na emotions. So, ibig sabihin, dun ko lang makikita lahat ng images. Sir, ano yung percentage CD? Change directory. Kung marunong ka ng command prompt, which is laki kami sa command prompt, sabi ko nga, nag-ooperate kami dati ng computer na walang mouse. Kailangan alam mo lang yung command prompt. Pupunta ka lang sa specific folder, hindi mo siya i-click. DIR, directory. Nung high school kami, ganun eh. Diskette. Ibobold mo lang yung letter sa word star, kailangan alam mo yung command. Ano, halimbawa, caret B. Gagawin kong bold lang yung letters, kailangan may command pa siya. Sa panahon nyo ngayon, i-highlight nyo lang, tapos i-click nyo yung B. Ano? So, may advantage yung laki sa primitive times. Kasi kaya namin mag-operate ng command line. Okay? Then, ito yung sang damakmak. Doon sa manual nung image processing, meron din siya.
na mga recommended. Ito lang yung recommended natin before. Then meron tayong OS, may PIL, kung gagamit ka ng Seaborn, PIL, PIL import, lahat na, ibig sabihin. Computer Vision 2, TensorFlow, kasi gagamit ako ng TensorFlow. TensorFlow, part yung Keras. Okay, another TensorFlow, kung gagamit ka ng DenseNet, yung model na 121, load model, ganyan-ganyan. Then ito yung layers na sinasabi ko, ano. Itong mga layers na to, yung pinakita kong structure ng DenseNet. Kasi kakailanganin mo siya. Okay? Hindi ko na i-discuss lahat. Then meron akong callbacks, early stopping, tapos model checkpoint. At some point, kailangan ko ng image generator, additional layers and optimizer, ResNet 50 kung ayaw mo ng DenseNet 121. Ano? Then backend ko, okay, kung magpa-plot ako, Matplotlib, then syempre train and test split, then computer vision image 2 para mapakita ko yung images. So i-import ko siya lahat, ano. So medyo mabigat. Pero dahil na-import ko na siya kanina, yan na yun, one shot. Again, hindi ko na to papagawa ng laboratory. Ano, pinapakita ko lang sa inyo. Hindi ko kayo tinatakot, pero mahirap talaga mag-image processing. Okay? Hindi ko kayo tinatakot, ha. Pero ito yung preview lang kung anong i-expect nyo. Baka madali na ngayon, may ChatGPT. Nung time namin talagang wala. Kailangan namin mag-modify. Then, yung key facial expression, according dun sa nagbigay, is naka-data yan. Except, images pero naka-data.csv. Ganito kasi ang images. By pixel grid kasi siya. So mamaya ipapakita ko sa inyo, no. Sige, pakita ko na ngayon kung paano yung dataset. Hindi necessarily images, pero may time na images talaga yung i-feed. Pero pwede mo siyang i-convert sa CSV file. So ito yung sample niya. Kung makikita niyo siya. Sir, ano yung left eye center? Yaan yung mga facial point natin, yung may mga X kanina. Ano? Sir, saan nanggaling ulit yung dataset? Meron nang nag-annotate para sa'yo. Siguro, research nila sa company, tapos na sila dun sa research, in-upload nila sa public na repository para gamitin ng lahat. At the end nito, dun mo makikita yung image. Sir, ano yung 238, 236, 237, and so on and so forth. Yan ay number nung gradient nung pixel. Kaya nakikita nyo, malapit siya sa 255. Kasi black and white lang yung picture natin. Yun yung ibig sabihin. Nakikita nyo, kasi pag sinabi mong 255, 255, 255, yun ay black. Tama ba ako? Ang 000 ay white. Kung mapapansin nyo, hindi ko lang alam ano, pero yun yung ano, yun yung nakikita ko. Kung hindi man, naka-reverse siya. So, yun yung images natin. So, sir, paano ko i-view yung image? Again, kung may dataset ka na open, ipapakita naman sa iyo ano. So, titingnan lang natin kung meron tayong mga missing data kasi kalaban din natin yung missing data. So, meron tayong 2,140 images. 2,140. Sir, enough ba yan para mag-train ng convolutional neural network? Kakaunti yan, sa totoo lang. Yung 2,000 is kakaunti siya. Remember ha, yung pinakita ko kaninang emotion detection na commercial, ang lamang images nila is at least 9 million faces. Unique faces ito ha. Hindi ito in-augment. So meron tayong 2,140. So check din natin kung merong missing data. Yung left eye center, XY. Ito yung coordinates, coordinates ito. Then, titingnan natin yung shape ng image. So, tama, meron tayong 2,140 images. Then, i-construct ko yung image. Sir, paano ko i-construct? Yung images ko kasi, by default, is naka-vector lang siya. Halimbawa, 238, ito ay 239. Isang linya lang, o kaya pababa. Ang kailangan ko, i-construct siya sa grid para makita ko yung picture. Ayun ang dataset natin eh. Okay? I-construct ko sa grid. Tapos, ang sabi dito, from string 238, tapos ang type ko integer,
separator ko space, i-reshape ko yung isang line, 96 by 96, ay di magiging square na para ma-project ko yung picture. Okay? So, meron akong function. So, sanay na sanay kayo sa program. Alam nyo na to. So, pag na-reconstruct mo na siya ng 96 by 96, ganito na yung magiging shape nung bawat isang image zero. Kanina, pababa lang siya eh. Then, kung i-describe ko siya, statistics lang. So, left eye, ang average niya is ganito. Coordinate is 62 by 36. Yung left eye center, tsaka yung left eye center Y. So, remember, meron tayong mga picture. Kung i-explain ko ulit, So, halimbawa, ito yung picture. Stickman. Okay? May mga x-coordinate. Itong dalawa partner. Halimbawa, right eye. Halimbawa, left eye inner corner. Halimbawa, nandun. Yun yung mga red na inannotate na natin. Sir, pag walang annotation, pwede bang i-model? Pwede, kaso mahihirapan yung neural network. Kailangan bigyan mo siya agad ng idea kung saan titingin. Naiisip mo na, Jeff. So, titingin ka sa mata. Kasi ito yung pinakamalapit eh. Ito kasi yung pinakamalapit. Diba, ang thesis nyo is age progression. Usually, pag tumatanda ka, hindi nagbabago structure ng mata mo, ng ilong, ng labi. Yung buhok, pwede kang makalbo. Pero yung distance ng eye, at saka ng pupil mo, usually fixed siya. Yung kasi yung nakikita ko, yung kina Jeff pinakamalapit dito. Ito emotion, yung sa inyo naman, age progression. Pero parang ganito din. So, kung i-visualize mo siya, So, pipili lang ako ng random integer dun sa mga, dun sa mga dataset ko. Then, ipa-plot ko siya, image show. So, pipili lang ako ng random int. Tapos, yung color mapping ko is gray. Para walang kulay. Wala naman talagang kulay. Then, pipili ako from range na 1 to 31. Skip ako ng 2. So, ganito yung magiging image mo. Yan yung sample image. Isa pa lang yan. Remember, meron tayong 2,000 paces, 2,140 paces. Okay? Ito yung tinatawag na facial reference. Nakita niyo yung left eye Y, left eye X. Yun yung mini-measure niya. Sir, sino nag-annotate niyan? Sila na. Sila na yung nagbigay ng coordinate. So, nagigets ba? Ito yung isang picture pa lang. So, nakikita ko happy naman siya. Doon sa example natin. So, tingnan natin kung may lalabas pang iba. Yan, naka-random nga eh. So, pwede siyang sad, disgusted, or something. Si Barack Obama, pwedeng sabihin mo, galit siya. Okay, naka-random lang tayo. Pipili lang ako out of 2,140. Okay, so yung mga images natin. Okay, na-imagine nyo na. Kung ang dataset nyo ay prutas, pero malamang hindi kayo gagawa nito. Ang i-upload nyo na dyan, yung buong image na talaga. Nakikita ko na eh. Kung prutas yan, magpipicture ka ng apple, idediretso mo na images, hindi ko na i-resize. Gagamit ako ng YOLO. Pag YOLO kasi hindi mo kailangan ng mga ganito. Okay? Pero mas accurate naman pagdating dito pag maraming passes. Okay? E di meron na Kung gusto mong i-display naman, halimbawa, pipili ako ng 16 images agad. Ang code na to, pipili ako ng 16 images, then nakasubplot lang ako ng 4x4. Alam niyo naman mag-subplot Ayan. So, ibig sabihin, magpipili ako ng 16 images, 4x4. Kunwari, 16 yan, So, ito ibig sabihin ng code na yan. Hindi ko na i-explain ng mabuti, So, pwedeng maramihan. Ito, 16 images agad. At some point. Sir, may magkamuka. Pero unique pa rin. Magkamuka. Pero halimbawa, ito, nakatawa, tapos naging sad na. Kung makikita nyo, may mga subject na magkakamuka, pero iba-iba naman ang facial expression. Okay? So, yung ibig sabihin. So, kung isda ito, kailangan marami isda. Okay? Kung isda man yan, kung aso, kung anumang kahayupan yan.
Kailangan mo ng ganyan. Okay? So next, pwede mong paramihin. Ito same lang din ano. Kanina 16, then nag-generate tayo ng 64. 8 by 8. Okay? So medyo matagal yan. 8 by 8 yan eh. Ano? So mauubos natin yung 2 hours dito kati-train lang ng model. So yan yung mga sample. Jepong, nakikita mo na kung anong gagawin mo? Okay. At least may idea ka na. Okay? So next. Next din, ano? may magtatanong dyan, Sir, meron lang akong ano, ang nakolekta ko lang data is 100. Enough ba yan? No. So ang gagawin mo, from 100, pwede mong gawing 10,000. So, saan magagaling, sir, yung 9,900? Data augmentation. Sir, ano yung data augmentation? From 100 original images, magpuproduce ako ng 10,000 more. So, sir, paano ginagawa yan? Kapag neural network. So, tingnan nyo na agad, ano? Malamang makakakolekta lang kayo ng kakaunti. Eh. Hindi ako naniniwalang kaya nyo magpicture ng aso na 10,000. Baka-retired na ako sa SLSU, hindi nyo pa buo yung dataset. So, sir, anong technique ang gagawin natin? Data augmentation. Ito naman ay legal na paraan. Ano? Hindi ito pinagbabawal na technique. Ito talaga yung technique. Wala kang ibang choice. Di ba meron akong 2,140? Paano ko pa siya pararamihin? So, pwede kang gawin mo, yung key facial DF ko na meron 2,140, kokopyahin ko lang. Ay di sir, pare-parehas din naman ang itsura. Hindi, babaguhin natin. So, kinopya ko yung 2,140 na instances, then i-obtain ko yung column ng data frame. So, ito yung column natin. Kung iraran ko siya, ang dami. Ano? Ito ay 30 ata ito na variables. Ika-31 yung mismong image. Then, ang gagawin natin is ipi-flip natin horizontal flip. Diba may mukha ka? Halimbawa, data augmentation. Halimbawa, ito yung mukha. Halimbawa yan, ipi-flip mo lang siya sa kabilang side. Yan ay valid na another dataset. Pwedeng halimbawa, ito yung letter Y. Ipi-flip mo lang siya, halimbawa, ito'y ganyan. Yan ay valid na additional training data. Ibinaligtad mo lang siya, so unique na siya. Okay? So, pwedeng yung halimbawa, yung Y, ipinlip mo pa siya na nakaganyan. O kaya, pinlip mo yung muka na naka 45 degrees. Yan ay valid additional dataset. So, hindi mo kailangan mangolekta ng 10,000. Actually, sa 100, pwede kang mag-produce ng 10,000. Okay? Data augmentation. Okay? Halimbawa, pinicturean kayo ni Jepong 30. Kaya niyang gawing 900 agad yun in an instant. Bawa si Ali. Mukha ni Ali na nakangiti, na sad, tapos sad na pinlip, happy na napinlip, happy na naka 45, na naka 60, naka 30. Kahit nga brightness, halimbawa si Ali, pinadilim mo yung brightness, ibang klaseng dataset na yun. Basta hindi siya katulad nung nag-e-exist. Okay? Data augmentation. So, ang ginawa natin dito is pinlip natin siya sa x-axis. Tapos, pumili lang ako ng random na even numbers yung index ng ID. So, pinlip ko siya. So, ganito yung mangyayari. For example, ito yung original image. Tapos ito yung flip image. Nagegets ba? Ito yung original. Then nag-flip lang ako. Another dataset. Pinlip ko lang eh. So next, pwede mong i-augment. Ayan, gaya niya no. Di ba nag-augment na ako ng dataset? Augmented DF. Iko-concatenate ko siya dun sa original kong data frame. Remember, concatenate. 2,140 additional 2,140, naka-flip ng horizontal, meron na tayong 4,280 na dataset. Dinoble na natin. Then, kung gusto mo pa,
randomly increasing brightness of images. So, ibig sabihin, ang ginawa natin dito, yung random na image natin is pinaliwanag natin yan, no? 640. Ito yung sample na pinaliwanag natin na image. From dark, pinlip mo siya, pinaliwanag mo siya ng 40%, tapos nagpaliwanag ka ulit ng halimbawa another 60%, ibang klaseng dataset na yun. So, meron na tayong, kung i-concatenate natin, meron na tayong 6,420 out of 2,140. Wag kayong mag-abala na magpipicture ng maraming aso't pusa. Kumuha lang kayo ng, siguro 100 is enough. I-flip nyo na lang. So, save. Gaya ng mga advice ko, kumuha lang siya ng itlog, sabi ko nga, itlog. So, pinlip lang niya. Yung iba, ganyan. Halimbawa ito, pinlip ko. Halimbawa, nandun yung arrow. So, pinlip ko lang siya ng vertical. In any angle. So, nag-umpisa sila. Sila naman is may 500 na agad. Pinadami lang nila. Random, pipili lang ako ng random. Out of 500, ang i-augment ko halimbawa ay 150 lang. I-rotate mo yan or something. Okay? So, yan. So, next. Ano bang kasunod na to? Ito, nag-flip lang ulit tayo dito. So, ito, i-execute ko lang ulit. Tapos ito siya. Ito, sample ito. Nag-flip to ng vertical. So, binaligtad mo naman. Then, basta marami na yung dataset natin. So, ang next naman is ino-normalize natin yung data. Since ito ay gradient, so, i-divide ko lang siya ng 255. Sa colors kasi tayo nagbe-basic. Okay? Then, 96 by 96 ulit, inire-reduce natin yung dimension niya. Yung ika-30 variables kasi yung in-augment eh. We refer to the 31st at the 30 column. Okay? So, ang normalization ng image, hindi ito min-max scaler, hindi ito standard scaler. So, usually, sa color mo siya kinukuha. Okay? Anyway, nasa manual naman yan ng mga So, kung i-augment natin, yung final dataset natin is meron tayong 6,420 na. Meron tayong 30 variables. Yung ika-30, yun yung image. Then, familiar din kayo dito, ite-train natin. Out of 6,420, alin yung test set, alin yung training set. Kasi kailangan matutunan yung neural network kung nakangiti ba siya, something. So, ganun din. 70-30. So, familiar kayo dito. X-train, ang training natin is 4,494. Yung X-test ko is 1,926. Okay? Then, magbibuild na tayo ngayon ng neural network. Sir, paano mag-build ng neural network? Ito yung nasa slide din. So, magbibuild tayo, Sir, paano ba mag-build ng neural network? Copy-paste nyo lang. Kung gusto nyo i-modify, edi at your own risk. Kailangan intindihin nyo yung manual. Okay? O yan, yung convolutional. Okay? So, sir, saan nanggaling tong rest block na to? Nanggaling mismo yan sa manual ng residual net, yung ResNet 50. Okay? So, meron siyang tatlong filter. Ito yung dinemo ko kanina may mga box. Kailangan ko ng convolutional layer, max pooling, batch normalization. By default, ito na yung ibibigay niya sa'yo. Hindi ko na i-discuss to lahat. So, imagine nyo na lang kung gaano ka-stressful din yung ginagawa ko pag ako'y nagpapublish ng research. Kayo, isang thesis lang yan, one time. Ako, ginagawa ko siya religiously every sem, 5. 3. Every sem nagtitesis ako. Kaso wala akong advisor, sarili ko lang. Imagine nyo yung stress. Kung nai-stress na kayo dyan sa isang thesis pa lang niya, imagine nyo yung daming publication na ginawa ko. Since nakagraduate ako, ibig sabihin, Sam, hindi ka nagsasawang mag-research. Kasi thesis yan eh. At some point, thesis din yan. Dyan ako napo-promote eh. Hindi kasi willing lahat gustong gawin tong napaka-boring na bagay na to.
Sino ba naman magpapakapagod, magpapakapuyat para mag-publish lang ng research? Anong satisfaction bang nakukuha ko dun? Money? Kasi pag money ang motivation mo sa career mo, hindi ka mag-enjoy. Sa totoo lang. Sasabihin ko na sa inyo kung ang motivation niyo lang para pumasok sa ganitong trabaho is sweldo, hindi kayo tatagal, promise man. Hindi, sinasabi ko lang yung reality. Maaaring 1 to 2 years aalis ka, lilipat ka. 1 to 2 years lilipat ka. Okay? Pangit din naman yung ganun kasi wala kang stability. Pero kung mas mataas ang salary doon, edi okay lang naman. So, ang number 1 talaga para mag-enjoy kayo dun sa career nyo is yung talagang gusto nyong gawin sa buhay. Okay? So, sir, bakit ka bike ng bike? Gusto ko eh. Hindi ka ba nagsasawa? Kahit alas 10 ng gabi, tumitira ka pa ng bypass. Kasi gusto ko. Gusto ko kasi yung ginagawa ko. Yun yung tinatawag kasing commitment. Kahit pagod na pagod ka na sa turo mo, kung gusto mo yung ginagawa mo, magkaka-oras ka talaga eh. Pero mo, alas 10 ng gabi, nakikita nyo sa mga video ko, alas 10 na yun. Para akong tanga, nagbabike pa ako. May result naman. Yeah? So, pumayat naman ako. Biker's body na yan. Ganyan talaga ang katawan ko dati. So, para sa mga gusto magpapayat, magbike lang kayo na magbike. Kasi, pag nagbabike ka kasi, ang tawag dito, mas recommended ko is gravel bike at saka road bike. Pag mountain bike kasi naka-upright position. Kapag naka-road bike ka kasi nakatungo ka eh. In a way, para kang nagsisit up ng maraming beses pag nagpe-pedal ka. So, yung abs mo, medyo lumiliit talaga siya. Oh man. Sir, nagda-diet ka pa? Hindi na actually ako nagda-diet. Nag-diet na lang ako, binaba ko lang siya sa 56. Then kumakain na ulit ako. Normal lang ulit. Okay. Pag nakamotor, ay di wag ka na umasa. Walang pagod yun eh. Doon sa mapapagod. Hindi, kanya-kanya lang hilig. Kung gusto mo magmotor, edi so. Okay? Tapos minsan, pag naaalala ko, halimbawa, nagma-open loop ka, tapos nakasakay ka ng, yung nag-commute ka, so, naalala, parang ang tanga ko naman. Ang layo nito, pero binay ko lang. Parang nare-realize mo, binay ko tong ganitong init na to. Okay? Yung memories kasi ang mahalaga dun eh. Kasi memories. Para ba, ikukwento mo sa apo mo, kahit hindi maniniwala yung apo mo na totoo. Para ito namang si Lolo, kwentong barbero. Binike daw niya yung Mauban, Sampaloc, Mauban, Tayabas, Lukban. 75 kilometers. Binike daw yun ni Lolo, barbero lang. Pero totoo. Okay? So, ganyan. Ito ay given na to. Ito ay residual net. So, gagamitin mo na lang siya. Gusto mong i-modify yung mga parameters, edi nasa sa iyo. By default kasi ganito yung ginagawa. Okay? Kung iraran mo to, edi iraran natin Ito yan. Ito yung manual niya. So, binibigay naman niya eh. Binibigay niya yan. Pag sinabi mong ResNet, bibigyan ka niya ng implementation. Hindi na rin mahirap kasi bibigay sa implementation eh. Yung na lang, kung paano mo siya i-implement sa project mo, yun na lang sigurong kailangan mo intindihin. Okay? So, input shape. So, ayos din siya. So, ito yung recommended niya na input shape. Bakit, sir, 96? Kasi 96 yung size ng image ko. Kung gagawin mo siyang 64 by 64, ito gagawin mo siyang 64. Okay? Yung mga padding yan, basahin niyo yung manual. Okay? Yung padded lang nung hindi ito padding nung image, yung padding niya sa neural network na to. So, iraran ko lang yung input shape. Yan na may given na. Then, meron akong final layer. Ito, mga provided niya na parameter. So, dense. Okay?
So, facial feature, titingin lang ako sa tatlo, kasi tatlo lang siya. So, may mga average pooling. Tapos, ito yung parameters ng training and testing. Yan, oh. Pansinin nyo, no? Total parameters, 18 million. Ang dami. Trainable parameters, 18 million. Non-trainable params, 8,500 something. Sir, ano ibig sabihin ng total parameters? Imagine nyo yung number of neurons natin. Almost 18 million yung kailangan natin gawin. Okay? So next, magte-training and testing na tayo. Okay? So gagamit ako ng Adam Optimizer. Madaming classic optimizer pero gagamit lang ako ng Adam. Sir, ano yung learning rate? Mas maliit na learning rate, mas mabilis niyang ipaprocess yung yung data mo. So by default, lagi siyang 0.001. Okay? Then yung mga beta, gagamit na lang ako by default. Okay? Sir, anong tinetrain muna natin dyan? Model 1, ite-training muna natin yung facial key points. Pag mas malayo ba yung mga letter X sa lips, mas malayo yung awang niya, ibig sabihin ngumingiti ba siya? Pag close ba, yung mga X's na red, is ibig sabihin sad ba siya? So, kailangan ipaintindi natin siya sa neural network. So, iraran ko yan. Then, model checkpoint. Sir, ano ibig sabihin ng model checkpoint? I-store ko dun sa facialpointweights.keras kung ano yung best model na ite-train natin. Again, 2 epoch lang yung gagawin ko kasi sobrang tagal nito kapag sobrang dami. Kayo na lang magparami ng epoch. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung saan iseset. Ito, dito 5, binago ko kanina pero gagawin ko lang siyang 2. Sir, ano ba ibig sabihin ng epoch? Ano ibig sabihin ng epoch? Hindi meron akong halimbawa neural network. Ilang beses yung passes ko bago maintindihan ko yung training pass. Balik-balik lang yan. So kung 500 siya, edi 500 passes. Okay? Ang gagawin lang natin 2 beses lang. Sir, ano yung batch size? Ibig sabihin, titingin agad ako ng 32 sample size ng mga faces. Mas maraming batch size. Bawa, ito yung green. 32 agad. Batch processing, ibig sabihin. Kasi kung titingnan mo lang isa lang, hindi niya ma-distinguish yung different faces. So, gagamit ako ng 32 batches na merong 2 passes lang. Yung validation split, hayaan nyo na lang siyang 0.05. Okay? Dito matagal. Ito yung sinasabi ko. Matagal naman yung oras natin. Sige, iraran ko to para makita nyo lang. So, nagraran tayo ng epoch. Yan, matagal siya. Diyan kayo may stock pagdating ng training. Sir, matagal yan kapag libre? Yes. Matagal yan pag libre. Kasi ang ginagamit ko dito yung CPU ko. Pwede mo siyang baguhin. Halimbawa, runtime. Halimbawa, change runtime type. Yan. Gagamit ka ba ng T4 GPU, A1000 GPU, L4 GPU, B51 TPU, B61 TPU? Sir, bakit walang ganyan? Magbayad ka muna. Magbayad ka muna para magamit mo yan. Pag sinabing CPU, ang ginagamit ko itong system ko mismo. Pero kung mabilis naman yung CPU mo, edi gagawin mo siya. Okay? So, wait lang. Nag-stop pa kasi ginalaw ko siya eh. Basta ang gagawin niya, magte-training yan. So, 2 passes. So, ibig sabihin, epoch 1, ganito yung mangyayari. Sir, ano yung 134? Yun yung depende sa Yun yung depende sa natin. Teka, nadi-disconnect yung runtime ko. Nawawala yung internet eh. So, try natin. 69, 134. Sige, i-run natin. Sir, ano yung accuracy niya? So, ang accuracy ko nung tinetraining ko is 25%. So, ititigil mo siya kapag bumababa na. So habang dumadami kasi yung passes, pansinin niyo yung accuracy rate tumataas. Kasi natututunan niya yung dataset. Yung loss. Titingnan niyo yung accuracy, 28, 28, 29, 29. Okay? Ang epoch natin ay 1. Imagine mo kung 500 passes yan. Iraran mo siya,
Pupunta ka ng SM maghapon, pagbalik mo sa bahay, hindi pa tapos. Basta wala pa ng internet. Matagal talaga. Effort required. Kaya ang nire-recommend ko sa inyo, mag-YOLO kayo, mabilis i-train ang YOLO. Sa Raspberry, hindi ko nire-recommend itong model na to kung gagamit ka ng Raspberry. Saan mo i-recommend lang yan, sir? Kung ikakabit ko sa PC yung machine, PC base ba? Nagigets nyo? Pwede namang kabitan mo yung PC mo ng USB tapos nakakabit siya sa Arduino. Kaso hindi namin ina-allowed yun kasi wala nang research doon. Kaya pinagagamit namin kayo ng Raspberry para kahit papaano kayo yung nagde-develop ng hardware. Nagigets pa? Pero sa mga manufacturing company, halimbawa, yung pag-label ng bottle, ng mga bote, tingnan nyo, nakakabit ba siya sa Raspberry? Hindi. Sa computer siya nakakabit kasi hindi kakayanin ng processing power. Nagigets ba? May bibiling kang special machine para i-interface mo sa ano, para makita mo kung yung label ng Ginebra San Miguel ay off. Ano? Pero dahil tayo ay thesis, kailangan nyo matuto ng hardware, kaya kayo pinag-Arduino at Raspberry. Pero sa totoong mundo, yun ay sa mga small scale application lang. Ano? Sa malalaking manufacturing company, PC yung ginagamit nila, high-end na PC, naka-USB lang nakakonect lahat. Kokontrolin mo nun lahat. So yan, kung titingnan nyo, Epoch, batch tayo, second pass natin, 2 out of 2. So sir, anong ginagawa natin dyan? Minomodel natin yung mga excess. Gaano kalayo yung distance para masabi mong masaya. Ano, para halimbawa, face. Paano masasabing nakapikit siya? Halimbawa, drowsiness detection. Halimbawa, nakakatulog na yung driver sa ano. Ang application mo ba, may camera ka sa dashcam, mag-a-alert siya kapag nakakatulog na yung driver. Okay lang yun. Tumataas na siya. Nasa 15% accuracy. Yung sa unang pass kasi, 33% lang. Ito, model tayo. Nataas na baba kasi yan. Talagang ganun yung yung training. Okay? So, dyan lang tayo magtatagal. Kung maganda yung PC ko, yung ginagamit natin sa baba, mas mabilis. Kasi naka-CPU mode ako, yung CPU ko yung ginagamit. So, yan. Yan. Nagkakan. Okay? Ba't umulit? Sige, hintayin lang natin. Napindot ko ba? Basta magraran yan. Okay? So sige, in the interest of time, nakita nyo na kung gaano katagal. So ipapakita ko yung yung code na mismo. Okay? Actually, tapos na yan. In-screenshot ko na yung code. Kaso hindi ko mamomodify dito, pero ipapakita ko lang. So ito siya. Huwag kayong matatakot sa sa image processing. Madali siya. Trust in the power of ChatGPT. Allowed naman eh. Basta kaya mo siyang i-explain pag i-defend mo na siya. Hindi rin masama. Hindi ko naman kayo na-encourage. Kung gagamit kayo ng ChatGPT, malaking tulong yung paid version. Sa totoo lang. Kasi may limits ka lang sa query kapag free. Tapos hindi ka pa priority. Kapag paid kasi, anytime, wala halos limit, magagawa mo yung program, mabubuo mo siya. Okay? So, yun ay aking lang, payo. Kung meron kayong pera, kailangan nyo mag-model, hindi nyo maintindihan yung code, okay lang mag-paid version ng ChatGPT. Ibang-iba talaga, promise. Sir, pwede akong manghiram sa inyo? No. Maraming secret doon na mga researches na program. Ha? Turn it in? Pwede naman. Pwede sa akin. Pero sa na? Pagka-defend. Huwag kayong papaturn it in sa akin ng jeepan na papadefend. Kasi marami pang magbabago. So, tingnan ko lang yung nagraran. Basta nagraran siya. So, silipin na lang natin. Dito sa baba. So, yan. Ito yung code.
So, nag-run na siya. Ito yung ginawa natin. So, ang epoch ko nung screenshot ko kanina is ito, yan. So, ang accuracy natin is 62. Nung natapos kanina, nag-iiba-iba din kasi. Mababa. So, ibig sabihin, sa dalawang passes, nasa 62 na ako. I-try mo 3, 4, 5. Kahit sabihin mo maximum ng 10. So, malamang pumalo siya ng 80 to 90%. Yes, kasi sa dalawang pass nga, nasa 62 ka na eh. Okay? So, dadagdagan mo na lang ng number of passes. Okay? Then, ang gagawin natin, i-assess natin yung trained, ganyan. So, X-test at saka Y-test. Itatry ko siya. Yung assess the trained key facial points detection dun sa model natin. So, yung model natin, merong 65% accuracy. Then, kung i-graph mo siya, ganito yung ibig sabihin. Sir, ano yung training loss? Yun yung mga, ang tawag dito, yun yung mga dataset na mali yung natin, mali yung classification. Yung validation loss, mas maganda siya, kung pababa. Mas maganda parehas. Then, magmo-model tayo ng facial expression detection based dun sa images natin. So, kailangan ko ng outside data. Given din naman yung data na to, itong ICML facedata.csv, ito yung magsasabi kung umingiti siya, galit siya o hindi. Ang minodel lang natin dito, yung may mga excess. Hindi pa natin sinasabi dito kung masaya siya o hindi. Okay? Sir, saan nanggaling yung ICML face data? Again, kasama siya ng dataset. So, ibabangga mo yung may mga excess kung ano yung sinasabi ng emotion. Again, ang 0 ay, kung natatanda ko kay angry, tama ba? Masasabi mong 0 kung ganito yung coordinates ng pixel. Halimbawa, sa lips ay 70 by 80. Okay, yung mga coordinates nila. So, meron tayong 25,000. Dataset natin 6,000 plus. Then, ibabangga natin siya dun sa given dataset natin kung ano yung emotion na napipil niya. Okay? Then, sisilip lang ako ng dataset 0. Sir, ano tong mga yan? Ano yan mga yan? Yan ay images. Pero, coordinates ng X. Na na-train natin, gaano kalayo yung lips na coordinate para masabi mo siyang sad. Para masabi mo siyang galit. Para masabi mo siyang angry. So, balik lang muna ako dito. Yan. So, kung iraran ko to, yan, nag-run ulit tayo. Tapos, magmo-model result ulit tayo. Sige, mag-run yan. So, titingnan ko lang ulit itong public dataset ko. Then, i-convert ko ulit siya. So, in-reshape natin yung pixels natin to 48 by 48. Medyo in-resize ko yung image. Pinaliit ko. In half. Okay? So, ni-resize lang natin ng 48. So, naglagay tayo ng facial expression. In-resize lang natin. So, ito yung magiging emotion. So, ito yung sample. Ito yung sample. So, ito yung angry. Kung titingnan natin. Then, i-visualize natin yung images. Ayan, ito ay angry. Ito yung dataset natin, Ito ay disgusted. Tama, Tama. Pangit. So, ito yung sad. Medyo low. Kung mapapansin nyo, may watermark pa nga eh. Parang kinuha lang niya sa internet. Ay, parang merong stock photo. So, ito ay happy in a way. Surprise. So, deliberately, siguro inuutusan nilang act surprise. Ganyan siya ma-surprise. Okay? So, next. Ipa-plot natin siya. Index 32104. Sir, bakit 5 yan? 5 kasi yung emotion na kinaklasify natin. Ang nauna niyang instance ay 3204. Ito yung nauna niya sa dataset. Then, emotion count. Based dun sa ICML data natin. Iisa lang yung 1. Bias yung dataset, Kaya huwag kang mag-expect na madedetect niya yung emotion na 1. Kasi isa yung sample. Ay, di pala. 547. Kakaunti pala. 547 lang. So, magiging bias siya sa 3, sa 2, sa 0, at saka sa 4. So, magiging bias siya dito sa 4. Parang hindi ko priority yung number 1. Okay? Kasi kakaunti eh. So, yan yung breakdown.
ng emotion. Halimbawa, ito ay angry, sad, disgusted, happy, kung ano man. Okay? So, tingnan natin tong code. Sige, nagra-run siya. So, 692. So, iraran ko lang ha. Para makita nyo siya. Dito mismo. Sige, iraran ko siya. Binabasa natin siya. Oh. Ang laman nito is ito. So, ito yung mga expression natin. So, dalawang dataset yung ginagamit natin. Ano? Yung actual pace, tapos yung may mga X. May mga X's. Sige, i-run ko lang. So, isa-isa lang tayo ha. So, i-convert ko lang ulit sa array yung mga pixels. Okay? Kasi sobrang dami, 6,000. Seriulo. Yanan. Ay, hindi siya na to. Yan ang seriulo. GE. Sige, medyo matagal siya, ano. So, expect nyo pag nagmo-model kayo, matagal talaga, ha. Ayan. Ano? Ayan na. So, ito na. Ang dami na nating nagawa. 24,000. Ayan. Sige, ito yung label natin, ano. So, ang ginawa lang natin dito, yung 0, yun ay anger, 1, disgust, 2, sad, so, 3, happiness, then 4, surprise. Okay? So, yung numerical, gagawan lang natin ang label. So, nag-label lang tayo dito. Okay? So, ito, sample siya again. So, ito ay 13. Okay? So, irara natin. So, ito, binabalikan ko lang yung diniscuss ko kanina. Okay? So, ito, by the way, ano, yung na-detect natin na pixels kanina, is ibabangga ko lang dun mismo sa emotion. So, halimbawa, kung ganito yung letter X, ganito yung distance, sasabihin ko ito is sad. Okay? So, halimbawa, mas malaki yung awang. Halimbawa lang, ano. So, pwede ko sabihin ito, halimbawa, ito ay happy. Okay? So, ang binabangga natin dyan, yung face, tapos, yung annotated natin ng may mga X. Para masabi ko, kung ano siya, sad ba siya o ano. Kasi imo-model mo to, ang dataset mo kasi, hindi na siya annotated. Nagigets pa ako? Imo-model mo kasi siya sa hindi na annotated na data. Pero tinrain mo siya na may mga letter X. Okay? So, ganun yung gagawin natin. So, ito na. Sige, task 14, medyo ito yung ano, yung coordinates ng pixel. Ito yung coordinates nung ito yung prediction mo na. Okay? So, ang dami. Grabe. So, i-split ulit natin. Ano? I-validate natin dun sa mga images na hindi pa niya nakikita. So, magpe-predict tayo, ano? So, again, normalize. Inulit ko lang yung code na nandun sa taas. Nag-normalize tayo. So, ito ay image generator. Kailangan ko kasi ng image generator. Ano, fill mode nearest. Then, input shape. Kung mapapansin nyo, ito ulit yung code. Kasi, kailangan akong mag-predict na ngayon kung ano ibig sabihin yan. Tatagal din tayo dito. Kasi based dun sa test data natin, pinipredict natin siya. Okay? So, tingin lang muna ako dito sa site na to. Yung tapos na ano. So, kung ganito yung gagawin nyo, pwede nyo kunin yung code kung ganito nga ang gagawin nyo. Ha? Pag hindi, mag-YOLO V8 kayo. Okay? So, ito ulit. Inactivate ulit natin, pero test data na to. Magpe-predict kasi tayo. Inulit lang natin ulit yung code sa taas. Then, ano yung accuracy ng model natin? So, pag iniran ko ulit, so, ito yung confusion matrix, 25, kasi 5 classification.
So, ganito. So, kung ise-save ko siya, ito na yung prediction natin. So, expect mo hindi ito accurate. So, halimbawa, ang prediction ko ay happiness, pero ang true value niya is anger. So, halimbawa, prediction is happiness, hindi ko alam paano naging happy to. Hindi, ang nag-annotate nito yung expert ha. Hindi ko alam paano naging happy to. Siguro, umi-smile siya ng kaunti. Tapos ito, happiness. Tapos true ay happiness. Ang prediction ay happiness, pero ang actual is sad. So, tama to. Surprise, tapos surprise. Happiness, happiness. So, sad, sad. Tama. Ito, hindi ko alam paano to naging sad. So, sir, bakit may mga ganun na dataset? Minsan, deliberately minamali mo siya. Para matutunan talaga niya actually kung ano talaga ite-trade. Minsan minamali din talaga. Para maging ang tawag dito, hindi lang siya mag-o-overfit na kapag nakangiti ka na, ibig sabihin masaya ka na ba? So, nag-i-introduce sila ng variation. So, ang prediction nito ay sad kasi siguro naka-close yung mouth. Pero, ang true ay galit daw to. Yun yung sabi ng mga nag-annotate eh. So, wala tayong magagawa. Yun yung sinasabi nila. Ito, sad daw siya pero dapat hindi. Okay? Ang tingnan nyo na lang is yung prediction. Ito happy, parang hindi. Ito sad, hindi. Ano siya eh? Parang surprise o kaya angry. Ito sad, yes. Sad. Surprise. Hindi ko alam. So, sad. Siguro sa mata. So, sad, 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 happiness. So, ganito mag-predict. Kapag gagamit ka ng convolutional neural network. So, hindi talaga siya magiging accurate kasi dalawang passes lang yung ginagawa natin. So, meron lang tayong 49% accuracy. Okay? Hanggang dun lang. So, kung i-combine mo naman yung facial expression at saka key points, halimbawa, i-combine mo yung model, i-model mo ulit. Okay? So, mag-i-improve ba yung prediction? So, sad, pwede. So, sad, pwede din, pero kanina happy siya. So, in-improve natin yung model. Happy siya dahil bumuka yung bibig. Maybe. So, happy na rin to. Ito, sad. Kasi nag-increase yung brightness eh. Siguro hindi niya makita yung features ng yung iba. So, ito sad, pwede. Kung mapapansin niyo yung letter X, ibig sabihin, ganyan in-interpret yung neural network kung bakit niya sinabing sad. Yung mga specific distance. Gaya nito, happiness. So, dito siya nag-focus. Usually, nagpo-focus siya is sa sa right eye. Yung model natin, no? Doon tumatama eh. Okay? Kung titingnan ko siya, hindi na siya, ito, parang galit. Ito, hindi ko, neutral yung expression eh. Pero ito, sad, sad. So, happy, maybe, kapag wide yung, yung bibig. So, itry nyo, i-download nyo yung code, itry nyo to sa at least, siguro mga 20 epochs. Kasi at 68%, dalawa pa lang yun. So, padamihin nyo yung passes, yung balik. Okay? So, ganyan mangyayari yung convolutional neural network. So, imagine nyo, isa pa lang ito, Isa pa lang ito. Sir, paano siya humihirap? Bibigyan ko kayo ng example kung anong mahirap. Okay? Ano yung pinakamahirap kong na-experience in terms ng neural network modeling? So, siguro wala nang ihirap pa dito. Promise man. Halos makalbo na ako dito eh. Sa ginawa kong to. Papakita ko lang sa inyo kung anong ginawa ko. 3 taon ko tong ginawa, by the way. Yung SchoolUnit. Kaya kung nahihirapan kayo sa 6 months, imagine na ginawa ko to for 3 years. So, ganito yung ginawa ko in terms ng neural network. So, SchoolUnit, para naman to sa may mga scoliosis. Sasampulan ko kayo, baka gusto nyong gawin to. As thesis, gawan nyo lang ng hardware.
So, scolionet. So, anong basehan? So, masasabi mong ikaw ay may scoliosis, ang basehan natin ay cab angle. So, ang related literature mo, malamang magfo-focus ako sa cab angle. Okay? Ito, normal spine. So, pag ikaw ay may scoliosis, no offense ha, baka may scoliosis kayo. Baka lang. Hindi ko dinidiscriminate. So, ang cab angle, minimeasure siya yung pinaka-tilted na vertebrae sa taas, then yung pinaka-tilted na vertebrae sa baba. Imagine mo paano mo i-identify yung pinaka-tilted sa taas at i-identify mo yung tilted sa baba. Gamit lang ay artificial neural network. Sa totoong buhay, i-x-ray ka ng orthopedic, i-x-ray ka niya, gagamit sila ng protractor, i-measure nila yung cab angle. Then, nagagamit yung cab angle kung ilan yung level ng brace na ilalagay sa likod mo para pumantay yung scoliosis. Si Shasha Padilla, aminado siya may scoliosis siya. Siguro okay na siya ngayon. Okay? So, yung cab angle, yun yung magiging angle. So, ito yung mini-measure ng mga expert. So, balik lang muna ako sa Ito yung mga thesis na po pwede in the future. Hindi nyo naiisip to. Kulang lang siguro kayo sa sa review ng related lit. Kapag nagbabasa kasi kayo ng review of related literature, doon yung ma-identify alin pa ba yung hindi nagagawa. Siguro dahil wala nga kayong time magbasa ng extensive, siguro hindi nyo lang nakikita na marami pang pwedeng gawin. E di pag na-measure mo na siya by degree, sasabihin normal, mild, moderate, at saka severe. So, ganyan gumawa ng chapter 2. So, according sa research, lahat ng ginagawa yung manual ng scoliosis, minsan mali-mali din yung measurement. Kasi iba-iba ang expertise ng mga orthopedic, iba-ibang opinion. So, nagbibigay lang ako ng isang paraan kung papaano siya gagamit ng neural network, kung papaano siya i-identify. So, yan yung workflow. Mag-feed ka ng x-ray images, i-augment mo yung data, then yan yung process. Unang step, may x-ray images ka, Paano mo i-isolate yung vertebrae lang? Kasi hindi ko naman kailangan tingnan yung bungo, hindi ko kailangan tingnan yung hips. Nagfo-focus nga lang ako sa spine. Okay, paano ko i-isolate yung vertebrae lang? Unang neural network. Ikakrap ko lang kung alin lang yung kailangan ko. Doon pa lang sa part na yun, hirap na ako. Kasi mahihirapan yung neural network mo kung isasama mo pa yung ibang parts, ibang organs, wherein ang concern mo lang naman is yung vertebrae. Nagigets ba? Okay? Data pre-processing. Then, may effect ba kapag black and white lang? May effect ba? Okay? Meron. According sa research ko. Ito yung original. Sinilip mo yung green channel, sinilip mo yung red channel, sinilip mo yung blue. Alin na mas maganda? Based sa observation ko. So, gagamit ako ng green. Sir, bakit? Kapag gagawa ka ng special effects, di ba, kulay green yung background. Para madali mong ma-isolate. Di ba, may lumilipad si Superman, meron siyang green na background. Neon green, usually. Okay? Para madaling i-edit. Kasi pag neon green, bihirang-bihirang may katulad yung kulay sa film. Unless, meron kang manikin na nakabalot ng green. Pag gumagawa ng animation, nakakulay green lahat, tapos may mga markers lang siyang nakakabit. Sa NBA Live, EA Sports, nakakulay green, tapos dadunk yan para kuwang-kuwa agad yung capture ng motion. Na-isolate yung background. So, hindi tayo gagamit ng grayscale, so gagamit tayo ng green. I-isolate mo yung spine, then i-convert mo siya sa green. Ito yung workflow. Dapat may strategy ka. Yan yung formula. Tapos, enough na ba na kulay green lang? So, hindi. Ang gagawin natin sa Photoshop, gagamit tayo ng sharpness. Kasi hindi ko na makita yung boundary ng spine. Pag sinip mo yung color, ganito.
Pag gumamit ka ng SWF, ganito yung magiging itsura. Pag color shifted lang, medyo blurred. So, SWF enhanced version, so yun yung gagawin ko. Okay? So, na-isolate mo na. Sabi ko sa inyo, mahirap ito eh. 3 taon ko itong ginagawa. Kaya huwag kayong madi-dishearten kung gagawin nyo lang siya ng 6 months. Okay? So, ito yung image. Then, i-annotate yan. Sir, paano yung ginawang annotation? Manually mo ba ginawa yan? Hindi. Kailangan maipaintindi ko sa neural network nasaan yung sentro ng vertebrae. Ite-trace ko bawat lines. Okay? May dot. Kung may dot na ako, gagawa ako ng polyline. I-trace mo nga. AI ang gumagawa niya na inuutusan mo siya na mag-drawing. Kung na-trace na niya siya, i-identify mo naman yung boundary. Napapansin nyo, may dilaw sa bawat side. Yun yung boundary niya. Then, another line ulit, both side. Kapag nagawa niya yung neural network, ang next step naman niya is isolation. So, ito na lang yung matitira halos. Ito yung ite-train ko at saka ito. Background extraction. Parang ayoko na sir yung ganyang career, pero very rewarding. Background extraction. No? Tapos, saan ang gagaling yung mga yellow-yellow? Machine learning din. Nasaan yung boundary? Ang tawag dyan, segmentation. Gagamit ka ng unit. Specifically, for segmentation purposes. Sige, ganyan yung gagawin. Pinapakita ko lang sa inyo na hindi birong gumawa ng ganyan. Kaya pag nagawa niyo yung thesis nyo, idol ko rin kayo. So, yan yung architecture. Di ba kanina, may architecture tayo ng ResNet. Ito yung architecture ng anong figure to? Ng school unit. So, nag-modify lang ako ng kaunti. Minodify ko yung unit. Naglagay ako ng ASPP. Yun yung term. Attribute Special Pyramid Pooling. Para maintindihan niya lalo yung segmentation. Ayan. Ganyan yung structure. Siyempre, i-document mo nga. So, ganyan yung proposed na filter from F1 to F4. Tapos, hindi pa tapos kung na-isolate mo na yung kung na-isolate mo na, syempre, kailangan malaman mo ano yung pinaka-tilted sa taas at saka sa baba para mag-measure tayo ng cap angle. So, i-highlight yan ang tawag dito, nung neural network mo. Utusan mo siyang mag-drawing, nasan yung pinaka-most tilted. Okay? Based sa angle. So, pagkatapos niyan, yung mga formula pa, yan. Itetest mo, iba't ibang klaseng model. Unit, residual net, sarili kong model. Pinangalanan ko siya school unit. Okay? 8 active processor core, 8 core yung processor. So, ito yung kailangan niya. Sa 4 active, syempre, uubos ako ng training time. Mas matagal mag-train, pero, mas accurate naman siya. Okay, yun yung pinopropose ko. Okay, so yan na. So, na-separate mo na, then, ayan, sobrang daming data. Ikino-compare mo siya sa model 1, 2, 3, 4, 5. Yung nag-e-exist. So, yun na yan siya. I-compare mo siya doon sa actual na nangyari. Ito ay thoracic. May number kasi ang natin, ang vertebrae. May thoracic, tapos may lumbar, AU, tapos may mga number siya. Then, uutusan mo yung computer, syempre, nasukatin yung up angle. Sir, yung nag-drawing yan, ikaw hindi. Computer ang gagawa niyan. Gagamit ka ng drawing tools para ma-measure yung angle. Okay? Ang angle natin is 29.75. Kung babalik ako dun sa dun sa mga test size, kung experimental kasi to, ina-experiment ko kung may effect ba siya dun sa actual. Okay? X-ray ID 21. So, ang cam angle niya, according sa expert ay 23.5. Yung measurement ko is may difference lang kami ng 0.30 degrees. Okay? So, para doon, maliit na siya. Yung measurement ng expert is 13.7. May difference yung ginawa ko ng 1.20 degrees. Napakaliit na nito. So, paano mo masasabing, pwede mo siyang gamitin? So, gagamit ka ng t-test.
ano, ito bang control group versus yung experimental group mo is may difference? Kapag wala, hindi pwede mo siyang gamitin actually. Okay? Kung i-compare ko sa ginawa ng iba, 88, 95 yung latest, kaya ko hanggang 97. Same dataset. So, ganyan ang research. Kailangan ma-improve mo siya. Okay? So, yan. So, ganun gumawa ng research. So, imagine mo, isa pa lang ito. Try 113 publication. 113. Natutulog ka pa ba, sir? Ha? Nung kabataan ko, hindi masyado. Pero nung ngayong tumatanda na ako, medyo laylo na ako. Ano? Ipinapasa ko na kay Sir Soren ang corona. Okay, siya nang bahalang bumangka ng research ng engineering. Kasi nagawa ko na yung part ko. Ano? Yun din yung legacy mo kung may maiiwan kang parang minentor mo na magko-continue ng legacy mo. Actually, marami na. Andyan si Sir Soren, andyan si Sir Pitts, andyan si Ma'am Maureen. Usually, mga ECE yung mga mahilig din mag-research. Medyo si Ma'am Susa, mahilig din niya mag-research, pero since nga busy din siya, so hindi niya na nagagawa. Sir, busy ka rin, di ba? Pag gusto mo nga yung ginagawa mo, gagawan mo siya ng time. Lahat naman, lang siya. So, time management lahat. So, kung gusto niyo pang makita kung anong gamit ng neural network. So, try niyo namang, halimbawa, diabetic retinopathy. Okay? Yung mga application. Nasaan ba yung sample ko? Sige, tapusin ko lang. So, ito naman, cataract. Sa mata naman, fundus. Fundus images. Yan. Pag diabetic ka, kaya nabubulag, yung mga blood vessel mo sa mata, pumuputok na. Kaya be careful sa sugar. Ito ay normal eye, ito normal, pero hindi nare-realize nung iba kasi late minsan. Ito, gaya nito, nagsusugat na siya. Kung isusum ko siya, hindi ako medical field, pero yan, ibig sabihin, meron ng bleeding. Pumuputok na yung ugat niya, yung mga blood vessels sa mata. Tapos ito, meron ng coloration. Ibig sabihin, malapit na mag-burst. Nagbabara na eh. Okay? Although hindi tayo medical field, kailangan intindihin mo din kasi kung gumagawa ka sa field nila, kailangan pag-aralan mo din. Okay? So, yun yung mga possible na, kaso wala nag-a-attempt na maggawa nito sa CPE. Kasi nga, kailangan ko ng prototype na tangible. Kailangan kong i-integrate siya sa machine, which is mahirap. Kung i-connect mo lang sa PC, yung Google Colab, kayang-kaya eh. Kaso hindi nga ganun. Hindi ganun sa computer engineering. Pero kung i-connect ko lang to sa PC, tapos ilalagay ko lang dito yung X-ray images, yun na yun eh. Magagamit mo na siya as industrial. Sinesegment lang natin alin yung mga blood vessel na puputok na. So, mas marami, ibig sabihin, mas malala na yung case. Okay? So, 15 minutes. Pero diyan ko na lang tatapusin. So, bago ako mag-end,